Ayan, hello po sa ating lahat. So, ito nga ba daw ang dahilan kung bakit hindi po masagot-sagot ni Viancy ang mga katanungan ni Edu sa kanya dahil nga po daw sa posibleng pangbabatikos or aani ito ng basher. So, alam naman po nating lahat na noon pa man ay tagtad na po sa pangbabash itong si Viancy at saka si Eds. Yun na nga, no, hindi po natin mapiplease silang lahat. Kung ayaw nila, hayaan natin, di ba? Pakiba nila. Ang sa atin lang is yung nakakabuti kay Viancy, yung kung masaya si Viancy kay Eds, yun naman po yung importante, yung nagkakaintindihan silang dalawa. Kasi mahirap papasok sa isang relasyon kung hindi po sila nagkakaintindihan, di ba? Yung nakikita kong rason kung bakit ayaw sagutin or medyo kinakabahan minsan itong si Viancy basta nag-vlog na po sila, basta usapan is about sa relationship. Syempre, naiisip siguro ni Viancy, once nasasagutin ko to, kung hindi ako magiging mailap sa tanong or sagot ko, ay tiyak na babatikusin ako kasi nga, yung palaging sinasabi ng mga oldies, aral lang mabuti, ganito, ganyan. Alam naman po nating lahat na priority ni Viancy ang kanyang pag-aaral. So, bonus na lang kung nakakasama si Viancy sa pag-i-scout, sa pagpunta ng Baguio, na-excuse naman po yan. At alam kong naiintindihan po yan ng mga teachers ni Viancy dahil para din po yan kay Viancy, diba? So, yes, lately, nung nasa Baguio sila, naging mailap si Viancy, kinakabahan siya. Dahil nga po yung mga tanong ni Eds ay tila'y nawawala sa passing or sa vlogs. Pero alam naman po nating lahat na hindi po to usapang vlogs. Usapan po dito is yung feelings po nila sa isa't isa. Kulang na lang ibugang-buga ni Eds lahat. No, yung tipong gusto na niyang i-voice out yung nararamdaman niya, pero tila'y medyo umaatras yung buntot ni Eds dahil nga po yun na nga, minor de edad pa po itong si Viancy. Pero alam niyo, no, si Viancy, alam na po niya kung ano yung tama at mali at niya apply niya po ito sa kanyang sarili, di po ba?